Amen? Wholeheartedly. Once na tayo po yung humihiling ng habag ng Diyos, awa ng mahal na Panginoon, kailangan yung buong pusong pananalangin, hindi yung panalangin na gasgas. Hindi yung panalangin na mababaw. Ayaw ng mahal na Panginoon ng gasgas na mga panalangin. Yung mga mababaw na panalangin. Ang gusto ng mahal na Panginoon yung malalim na uri ng panalangin. At ang malalim na uri ng pananalangin, yung pananalangin mga minamahal ng buong puso sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Huwag kang mag-expect na yung prayers mo ay makarating sa langit. Huwag kang mag-expect na ang prayer mo ay tugunin ng mahal na Panginoon kapag ang panalangin mo ay mababaw, kapag ang panalangin mo ay gasgas. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, once we pray, yung pananalangin, mga minamahal ng buong puso. At ang sabi ng Biblia, magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong mga salita. So once ating pong hinihiling ang pabor ng ating mahal na Panginoon, gusto ng mahal na Panginoon, ito'y hilingin natin, ito'y idalangin natin, isama natin palagi sa ating mga prayers, yung kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po rito, God's favor is last for a lifetime. Yung pabor ng mahal na Panginoon, ito po ay naglulong last. Tumatagal ito mga minamahal. Hindi lang isang linggo. Yung favor ng Panginoon, hindi lang good for 1 month, hindi lang good for 1 year. It long last for a lifetime. Yung favor ng ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya kapag tayo po ay naglilingkod ng may katapatan sa mahal na Panginoon, makita po natin yung favor palagi ng ating dakilang Diyos. Naalala ko, one time, umuwi kami ng Leyte. Kami po ay papunta ng Leyte. Na-timing po kami na Pintados siguro dito sa Cebu. Maraming pasahero, maraming sasakay sa barko. Ang problema namin, nahuli kami pagkuha ng ticket. Sabi sa amin doon sa ticketing office, Brad, merong upuan. Wala na raw deck, pero merong upuan. So, travel papunta ng Leyte, malayo, ilang oras, upuan lang yung upuan namin. So, namamroblema na kami ngayon. Pagdating namin doon, may nakita kaming upuan, may numero, akala namin yun na yung amin, umupo kami. Maya-maya, pinaalis kami mga minamahal. Doon po kami umupo sa dalawang deck na walang tao. So nagpipray na kami, mahal na Panginoon, sana itong deck na ito na nasa tapat namin, hindi dumating yung may-ari, hindi dumating yung hihiga. Maghimala po kayo, mahal na Panginoon. Kumilos po kayo. Simpleng bagay lang po yun, mga minamahal. Pero para sa atin, na mga anak ng ating mahal na Panginoon, nakita po natin yung pagkilos ng ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, mga minamahal, maraming dumarating na pasahero. Maya't maya, kaliwat kanan, dumadaan sa harapan namin, naghahanap ng deck, mga minamahal. At alam po ninyo, hanggang umalis na lang po yung barko, yung deck na yun na pinipestuhan namin, na pinagpipray namin, na sana hindi dumating yung may-ari. Totoo po talaga, mga minamahal, hindi dumating yung may-ari. Nakahiga po kaming 3 ng maayos. Amin, sabi ko, Lord, ano kaya ang ginawa mo sa may-ari ng deck na ito? Bakit hindi nakarating? Amen? Pero yung ano po natin, nagpapasalamat po tayo dahil yung pag-intervene ng ating mahal na Panginoon sa ganong klaseng mga instances sa buhay natin, mga minamahal, ay talagang pinapupurihan natin, pinapasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil in that way, a simple way, pero nakita po natin na hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po, nasa atin ang pabor ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ay ang sabi rito, yung favor ng mahal na Panginoon, ito po'y naglo-long last for a lifetime. Ito po'y tumatagal, mga minamahal, yung kahabagan, pabor ng mahal na Panginoon. Ito po'y panghabang buhay sa atin ng mga naglilingkod. As long na manatili tayo sa biyaya ng Panginoon, as long na manatili tayo sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang pabor ng Panginoon ay mananatili din naman sa atin. At ang sabi rito, mga minamahal, weeping lasts to the night, but the joy comes in the morning. Tatagal. Hanggang buong magdamag, mga minamahal ko, yung ating mga problema na kinakaharap, mga suliranin na ating kinakaharap, pero pagising natin sa umaga, mga minamahal, makita po natin yung unti-unting pagbigay ng kalutasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kami po ay naka-assign sa dako ng Tacloban. Dumating po yung time ng crisis. Dahil sa ating paglilingkod, sometimes, pinapahintulutan ng Panginoon yung matinding kawalan, matinding kahirapan, to test the quality of our faith, para subukin yung kwalidad ng ating pananampalataya, kung gaano tayo katibay, katatag. Lahat po tayo ay dumadaan dyan. Wala pong exempted regarding sa pag-test ng quality ng ating faith.
Kahit manggagawa ka, mangangaral ka, mga awit ka, kahit anong uri ka ng Kristiyano, ititest talaga ng mahal na Panginoon yung quality ng pananampalataya mo. Dahil ang gusto ng Panginoon, masukat kung lumalago ba ang iyong pananampalataya din. Hindi para-parehas ang ating pananampalataya. Ang iba sa atin, 50% ang pananampalataya. Ang iba ay 60%. So ang gusto ng mahal na Panginoon, hindi tayo maging stagnant. Ang gusto ng mahal na Panginoon, lumalago ang ating pananampalataya. Amen? Kaya, sinusuri ng mahal na Panginoon, tinitest ng mahal na Panginoon yung ating faith. Yung time na yon, nandun kami sa yugto ng pagsisiyasat ng mahal na Panginoon sa tatag at tibay ng aming pananampalataya. Alam po ninyo, yung time na yon, nagkasabay-sabay, walang pambayad ng kuryente, walang pambayad ng telepono, walang pambayad ng panrenta. Mga minamahal, talagang gipit ang church. Amen. So ang itinuturo sa atin ng ating beloved honorable pastor, kapag tayo ay nasa kagipitan, manalangin, lumuhod, umiyak sa mahal na Panginoon, mag-alay ng mga pag-aayuno para mahipo ang puso ng ating mahal na Panginoon, ating pong makuha ang pabor ng ating dakilang Diyos. Yun po ang aming ginawa. Nanalangin, nag-ayuno. Alam po ninyo, dapat alas 4 ang gising namin, ginawa namin alas 2. Alas 2 pa lang ng madaling araw, gigising na kami, luluhod, iyak, manalangin, para i-provide ng mahal na Panginoon yung aming mga pangangailangan. Walang humpay, mga minamahal. Na pagpupuri, para mahipo ang ating mahal na Panginoon. At alam po ninyo, mga minamahal, himala, sa lahat ng himala, mga minamahal, habang kami nagpupuri, madaling araw, mga minamahal, may kumakatok sa pintuan ng sa aming gate. Isang bata na hindi namin kilala. At alam po ninyo, nag-abot, mga minamahal ko, ng sobre, makapal yung sobre, mga minamahal, pinagpala sa pinansyal na pagpapala, yung aming mga bayarin sa tubig, sa kuryente, sa benyo, mga minamahal, lahat po yun ay nabayaran agad-agad sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. So makita mo, kapag tayo po ay, mga minamahal, magsumikap sa paglilingkod, mahipo natin ang puso ng ating dakilang Diyos, makuha natin ang simpatsya ng Panginoon, ang pansin ng ating mahal na Panginoon ay talagang makita natin yung pag-provide, pag-materialize ng ating dakilang Diyos sa ating pangangailangan. At sunod na talata, aklat po ng Salmo, Kapitulo 30, versikulo 5. From the book of Psalms, chapter 30, verse 5. For his anger endureth but a moment, and his favor is like, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 30, ang talatay 5. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ang magdamag, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa kainumagahan. Palakpakan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Aklat ng Salmo, Kapitulo 30, versikulo 5. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Amen. Amen. Bagamat minsan tayo po'y nagkakasala, hinihikayat natin dahil kapag tayo po'y magkasala, lalong-lalo na sa mga kasalanan na ating sinasadya, dahil meron pong tinatawag na kasalanang sinasadya, meron din pong tinatawag na unguarded moment, mga pagkakasalang hindi natin sinasadya. Doon sa magkakasalang ating sinasadya, na alam na nating kasalanan, atin pa rin gagawin, na alam mo ng kasalanan, that is act of rebellion against God. And ay pag-rebelde sa Panginoon. Hinihikayat natin na magalit ang ating dakilang Diyos. At minsan, mga minamahal, talagang nagagalit ang mahal na Panginoon. Ulit sabi ng mahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos ay banayad sa pagkagalit. Siya po'y mapagpatawad na Diyos, mga minamahal. Hindi po madaling magalit ang mahal na Panginoon. At kung magalit man ang ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, sandali lamang yung kanyang galit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang. Ang kanyang paglingap ay habang buhay. Huh? It is long last. Lifetime, mga milamal yung paglong last ng pagpapatawad ng mahal na Panginoon. Yung paglingap ng Diyos ay panghabang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ng buong magdamag. Ngunit kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan, mga minamahal. May kalutasan ng mga problemang naghihintay sa atin ng mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nais lamang ng Diyos
ay maging team tayo sa paglilingkod. Huwag natin pabayaan yung ating relasyon, yung ating commitment sa ating mahal na Panginoon. Dahil kung mahalaga sa atin yung relasyon natin sa ating asawa, mas mahalaga ang relasyon natin sa Diyos. Kung mahalaga para sa iyo ang relasyon mo para sa iyong mga anak, mas mahalaga ang relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung mahalaga para sa iyo ang relasyon sa iyong mga kamag-anak, mga kaibigan, higit na mas mahalaga yung ating commitment sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag nating pababayaan, mga minamahal, kapag nararamdaman natin na unti-unti na tayong lumalayo sa ating mahal na Panginoon, nararamdaman natin na unti-unti na tayong nalalamig, nararamdaman natin na, mga minamahal, unti na tayong nawawalan ng gana sa pagpipray, unti-unti na tayong nawawalan ng gana sa pagdalo, sa mga pananalangin, mga minamahal, yung ating appetite, yung mga minamahal, yung gana natin, unti-unti nang nawawala. Mga minamahal, wala tayong ibang kailangan gawin, kundi hanapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay magbalot-balot na, ilagay yung ibang damit natin sa ating bag, pumunta na tayo ng pastoral house, tayo po ay dahan-dahan ng mag-alay ng pag-aayuno para, mga minamahal, ma-refresh yung ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag na nating hayaan pa na, mga minamahal, tuloy-tuloy na tayong mawala sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat yung panlalamig, hindi po yan biglaan. Amen? Yung panghihina, mga minamahal, yung panlulupaypay, yung mawala na tayo ng gana sa paglilingkod, hindi po yan agad-agad, mga minamahal, unti-unti pong ginagawa ng kaaway. Maramdaman na lamang natin, mga minamahal, kumbaga sa cancer, stage 4 na. Amen? Ganun po yung panlalamig, yung panghihina. Kahit kapag nararamdaman natin na wala na tayong ganang manalangin, delikado na po yan. Wala na tayong ganang magpuri, mga minamahal. Oo, ginagamit ka, pero nararamdaman mo, mga minamahal, na empty ka na. Empty ka na, mga minamahal. Tumatayo ka sa pulpito, pero hindi mo na nararamdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Delikado na po yan, mga minamahal. Ang kailangan natin gawin ay, mga minamahal, manumbalik sa ating kainitan, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Magsumikap na makapag-alay ng mga pag-aayuno. Sa magitan ng pag-aalay ng ating mga pag-aayuno, ma-restore natin yung ating first love, ma-refresh natin yung ating first love sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag bumalik ang ating dakilang Diyos, nataglay natin, mga minamahal, yung unang pag-ibig natin sa Kanya. Isang tiyak na bagay sa pagtunog ng huling tunog ng trompeta, tiyak na bagay na langit ang ating patutunguhan. Kasama tayong dadagitin ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. O sabi ng Biblia, ang pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. Amen? Dadanas tayo ng problema, may kapighatian, tayo malulungkot, tayo malulumbay, ngunit mga minamahal, hindi po ito magtatagal. At ang sabi ng Biblia, ang kagalakan ay dumarating sa kaumagahan. Yung comfort ng mahal na Panginoon ay palaging naandyan. Say amen. Yung comfort ng mahal na Panginoon ay palaging naandyan. Kaya nga po, mga minamahal, yung intervention ng mahal na Panginoon ay palaging naandyan, mga minamahal. Dili pwede nga, dili siya manginlabot. Amen? Nga naman, siya ang nagtag-iya ka nato. Kining atong kinabuhi, sabi ng Bible, we are not in our own, we are bought with a price. Hindi na tayo ang nagmamay-ari ng ating sarili. Start from the very beginning, na ibinigay mo ang buhay mo sa ating mahal na Panginoon, isinuko mo ang buhay mo sa Kanya, hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng iyong sarili. Amen? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na. Kaya nga po, sa bawat desisyon na ating ginagawa, sa bawat plano na ating ginagawa, ano man ang ating hakbang, ay palagi nating ina-acknowledge sa ating mahal na Panginoon. Palagi nating, mga minamahal, isinasangguni sa ating mahal na Panginoon sapagkat alam natin na hindi na tayo ang nagmamay-ari ng ating mga sarili, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na. Ibinigay na natin ang buhay natin sa Kanya. Yun po ang pinaka-first step, unang hakbang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang pagbibigay natin ng buhay natin sa mahal na Panginoon. Ang pagsuko ng buhay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. So hindi na tayo ang nagmamay-ari ng ating sarili. Say amen. Ang ating mahal na Panginoon ang nagmamay-ari sa atin. Kumbaga sa handog, in-offer na natin ang sarili natin, inilagay na natin ito sa ibabaw ng altar. Wala pong handog na gumagapang pababa, mga minamahal ng altar. Wala po. Once we offer yung buhay natin sa mahal na Panginoon, wala na po itong bawian. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil ang mahal na Panginoon ang nagmamay-ari ng ating buhay, bawat desisyon, plano natin, isinasangguni palagi natin sa ating mahal na Panginoon kung ito ba'y kalooban ng ating dakilang Diyos. Dahil kapag tayo po ay humakbang
ng saganang atin lamang na hindi tayo sumasangguni sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, maaring tayo po ay mapariwara, maaring tayo po ay mapahamak, mga minamahal. Kaya yung matalinong Kristiyano, hindi humakbang nang hindi muna isinasangguni sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At dahil tayo po'y pag-aari na ng Diyos, amen, we are God's own property, payag po ba kayo? Minamahal na tayo pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon? Say amen. So tayo po'y pag-aari na ng mahal na Panginoon si Kristo. At dahil pag-aari tayo ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Siyempre, tayo po'y pag-aari niya. Sa gitna ng pagsubok, mag-intervene ang Panginoon. Kapag may karamdaman ka, mag-intervene ang Diyos. Kapag may problema ka, manginlabot ang Ginoo. Say amen. Dili pwede na dili sa manginlabot. Kapag naakasabalatian, manginlabot gud ang Ginoo. Pag naakasakakulian, may problema ka, may kahirapan ka, may suliranin ka, hindi pwedeng hindi makialam ang ating mahal na Panginoon. Makikialam at makikialam ang ating dakilang Diyos dahil tayo po ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung concern ka sa sarili mong kaligtasan, lalo higit na concern ang mahal na Panginoon sa iyo. Amen? Kung concern ka para sa iyong sarili, higit sa lahat, mas higit na concern ang ating pinakamamahal na Panginoon sa iyo. Kaya, iingatan ka niya. Mag-i-intervene siya palagi. Mararamdaman natin yung pag-intervene ng Panginoon, yung pagtulong ng ating dakilang Diyos. Sa panahon na tayo po'y nagigipit, makita natin mga minamahal na hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hihingi tayo ng tulong sa Kanya, iiyak tayo, mananalangin tayo, hindi man agad-agad ang tulong ng mahal na Panginoon. Pero in the long run, makita po natin mga minamahal, yung pag-unat ng mapagpalang kamay ng ating mahal na Panginoon sa gitna ng mga problema at suliranin, makita natin ang tulong ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan po natin isang kapatid po natin sa dako ng Zamboanga. Siya po ay nanganak, mga minamahal, o manganganak. Ang problema, hindi makalabas yung bata. Dahil yung cord coil, yung puso ng bata, nakatali sa liig, napupuluputan. Mga minamahal yung liig ng bata. So, kapag umiiris siya, yung bata nasasakal. Kaya pinagbabawalan siya, mga minamahal ko ng doktor na huwag kang iiri. Isasaryan na lang natin to dahil tuwing umiiris siya, yung cord coil, mga minamahal nakapulupot sa liig ng bata, humihigpit. So walang choice, sabi ng doktor, kundi operahan, isisaryan, para yung bata normal, para lumabas ang bata, hindi mamatay. Mga minamahal. Pero alam po ninyo, dahil sila ay naniniwala, mga minamahal, ng Diyos dito ay buhay, Diyos dito ay makapangyarihan, kaya malaking bagay yung mga testimonies na ating naririnig, yung mga patotoo na ating naririnig, yung ating personal testimony na ating tinetestify every time na tayo po yung nagtitestimony in pulpit, malaking tulong po yan para sa karagdagan ng ating mga pananampalataya. Diyan po tayo humuhugot ng kalakasan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. True testimony, dyan natin napapatunayan na totoo at makapangyarihan ang Diyos nating pinaglilingkuran. Diba? True testimony, narinig natin, leukemia, cancer, TB, diabetes, mga kitong na wala ng kagalingan, gumagaling. Incurable sicknesses. Tinanggihan na ng mga doktor, may taning ng buhay, wala ng pag-asa, pero gumagaling. Narinig natin through our testimony. Kaya every time na tayo po'y dumadalo, Wednesday, Friday, Sunday, lumalago ang ating pananampalataya. Tumitibay ang ating pananampalataya. Tumatatag ang ating pananampalataya. Nagkakaroon ng malalim na conclusion sa ating puso, sa ating isip, na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Buhay ang Diyos na ating sinasamba. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Malaking bagay yung ating testimony. Kaya, mga minamahal, makikinig sapagkat dyan tayo humugot ng panibagong kalakasan. Sabi niya sa kanyang sarili, mahal na Panginoon, kung ilan naming kapatiran, nasa critical na kondisyon, wala ng pag-asa, pero binibigyan mo ng pag-asa. Mga patay, binubuhay mo. Mga kitongin, pinapagaling mo. Itong himala na aming hihiling, mahal na Panginoon, ay wala po sa katiting. Amen. Sila po'y nag-pray, mag-asawa, sa loob ng kwarto, mga minamahal. Sila po'y nagpuri, nanalangin, nag-send ng mga prayer requests sa mga ordained preachers, sa mga preachers. Hanggang sa Maynila, nakaabot sa ating mahal na pastor. Yung kanilang prayer request, mga minamahal. Yung pusod na yon, bituka na yung cord coil na yun, mga minamahal, ay nakapulupot sa liig ng kanyang
kanyang anak, mga minamahal. Napaka-imposible kung isipin mo. Pero alam po ninyo, himala sa lahat ng himala, yung bata po, mga minamahal, lumabas po ng normal, iningatan, proteksyonan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Once we gain and we obtain God's favor, makita po natin yung pag-intervene ng mahal na Panginoon. Kahit sa mga critical na mga sitwasyon ng ating buhay na parang wala ng pag-asa, mga minamahal, parang below the belt na. Kumbaga sa tao lang, wala ng pag-asa. Pero ang mga bagay na imposible sa harapan ng Panginoon ay ginagawang posible ng ating dakilang Diyos. Everybody say amen. At dahil doon sa mga patotoo na yun, naging matibay tayo, naging matatag tayo. Amen? Kaya pagdating na may karamdaman tayo, hindi tayo tumatakbo ng ospital, hindi tayo tumatakbo ng doktor, mga minamahal, dahil napatunayan natin sa isip at sa puso natin na ang Diyos natin dito ay isang dakilang manggagamot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang kapatiran natin sa Leyte. Sila po ay 5 years na walang anak. Ang ginagawa nila, nagpapapray over palagi. Tuwing nagkikita kami, kuya, ipag-pray mo naman kami. Lumalapit palagi sa preacher's area, nagpapapray over para magkaroon sila ng anak. Dahil 5 years na eh. Amen. Dahil hindi po matatawag ang isang pamilya na pamilya kung walang anak. So malaking bagay na magkaroon ng anak. Pero sa mga walang anak, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Patuloy lamang po mag-pray. Dahil in the right time, ibibigay ng Panginoon ang hinihiling ng inyong mga puso. Sila po yung nag-pray. Pinagpipray po namin palagi. 5 years na walang anak. Alam niyo mga minamahal, isang beses, yung kanyang beloved wife na delay ng 3 months sa kanilang monthly period, mga minamahal. Sila po yung pumunta ng doktor, nagpa-check up. Nung sila po yung magpa-check up na, sabi ng doktor, positibo, may anak na kayo. Pero malaki ang problema. Amen. Yung problema, mga minamahal, yung fetus, hindi makapasok doon sa ovary. Doon lang po sa fallopian tube, mga minamahal, nag-stay. Yung fetus, mga minamahal. Ito po yung tinatawag nilang ectopic pregnancy. 1 out of 10 cases na ganitong uri ng kaso, mga minamahal, ay talagang namamatay ang bata. Ectopic pregnancy. At alam po ninyo, mga minamahal, sila po ay na problema ngayon. Dahil gusto nga nilang magkaanak. Nagkaanak nga sila, pero hindi naman makapasok doon sa ovary yung fetus, mga minamahal. Doon lang sa fallopian tube. Amen. And then, yung bata na yon, siyempre, day by day, mag-expand yung fetus. Pag um-expand yung fetus, maliit lang yung fallopian tube, maaring masuffocate ang bata, mamamatay, mga minamahal, yung bata. Kaya ang advice ng doktor, operahan. Kinausap sila mag-asawa, operahan. At alam po ninyo, mga minamahal, sabi ng doktor, walang ibang gagawin kundi operahan ito. Ngunit pag maoperahan, hindi ka na manganganak. Hindi na kayo magkakaroon ng anak. Na problema sila, mga minamahal, Lord, ano ang gagawin namin? Siyempre tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng mahal na Panginoon, pag mabibigat tayong problema, wala tayong ibang ginagawa, lumuluhod agad, nananalangin, nagpipray, mga minamahal, hinihintay natin ang pangungusap ng ating mahal na Panginoon kung anong dapat natin gawin. Humingi tayo ng karunungan sa mahal na Panginoon kung anong dapat natin gawin. Sapagat alam natin, mga minamahal, yung payo ng mahal na Panginoon ay napakainam. Ang kalang ginawa, sabi ng doktor, kailangan itong operahan. Pero hindi ka na manganganak. Hindi na kayo magkaka-baby kahit kailan dahil na doon sa fallopian tube yung bata. Sila po'y nagpa-counsel sa preacher. Ang sabi ng preacher, huwag kayong mawala ng pag-asa. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay makapangyarihan. Walang imposible, walang mahirap sa Kanya. Manalangin lang kayo. Mag-alay ng pag-ayuno. Manatiling tapat. Maging faithful palagi. Yan po ang kainaman. Kapag ang Kristiyano ay consistent sa paglilingkod. Amen? Mainit. Hindi nagbabago yung kanyang paglilingkod. Yung kanyang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy. Dahil alam po ninyo, pagdating ng kagipitan, marami na tayong pinundo, kumbaga sa pera pa. Marami na tayong dinaposito. Kumbaga sa bangko. Amen? Pag gumawa ka ng kalooban ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, nag-i-invest tayo spiritually. Yung ating mga pagdalo, tayo po'y nag-i-invest. Dadalo ka ng Miyerkules, nag-i-invest ka. Dadalo ka ng Biyernes, investment mo yun, mga minamahal. Dadalo ka ng Biyernes, mag-aalay ka ng pag-aayuno. Lahat ng ginagawa mo, mga minamahal, ikaw ay tumutulong sa gawain ng mahal na Panginoon. Tayo po ay nag-i-invest spiritually. Amen? Kumbaga sa bangko, nagde-deposit tayo
pagdating mga minamahal na kailangan natin ng pera, may ma-withdraw tayo mga minamahal dahil marami tayong dineposito, marami tayong pinondo sa bangko. Ganun ang prayers, ganun ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng ating ginagawa, hindi po yan kinakalimutan ng ating mahal na Panginoon. Yung ating pagdalo tuwing gawain, yung ating pagpupuri tuwing madaling araw, yung ating pagtatapat sa pagbibigay, hindi po yan kinakalimutan ng mahal na Panginoon. Lahat po yan ay tinatandaan ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo po nag-i-invest para pag panahon ng ating pangangailangan, panahon ng ating kagipitan, meron tayong makukuhang katugunan sa ating mga panalangin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ganun ang kanilang ginawa, na natiling dumalo, manalangin, nagpuri, nag-alay ng pag-aayuno, nagtapat sa pagbibigay. Alam po ninyo, mga minamahal, paglipas ng 2 linggo, sila po'y bumalik, nagpa-check up uli, mga minamahal, doon sa doktor na yon. Nagulat ang doktor, mga minamahal, dahil yung baby na yon, nandun sa fallopian tube, ay nandun na po, mga minamahal ko, sa ovary. Amen? Nandun na po sa ovary. At ngayon, mga minamahal, nakita ko yung baby nila, pinagpala ng ating mahal, 3 months. 3 years old na po, mga minamahal, ang edad ng bata. Malaki na po, mga minamahal, talagang milagro na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Once we gain God's favor, makita po natin yung pag-intervene ng Panginoon, mga minamahal, sa lahat ng ating mga problema at suliranin na ating kinakaharap, makita natin yung pagkilos ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, mga minamahal, tayo pong lahat ay umawit sa ating dakilang Diyos. Pasalamatan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan. Kabutihan ng Diyos na hindi po mauubos. Kabutihan ng mahal na Panginoon hindi matatapos. Biyaya ng ating mahal na Panginoon. Nasa sa atin palagi, mga minamahal, as long na tayo po'y lumalakad ng matuwid sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kikilos ang ating dakilang Diyos sa ating buhay. Awitan po natin ang ating dakilang Diyos sa oras nito.